Kuwento ni Erning. Panahon ng 1961. Lugar ng Morong Rizal. Pagpapandayang trabaho ng mga magulang ni Erning at isa sa naglalako ng mga itak. Balisong at kung ano paman na sila mismo ang gumagawa. Hindi madali ang hanap buhay na yon, subalit yon ang kinagisna ni Erning kung papaanong gumawa ng sandata na maaari ding gamitin sa pang-araw-araw na hanap buhay upang makatulong sa pagsasaka tulad na lamang ng karit at itak na sila rin mismo ang humuhulma. Lalong-lalo na umano noong araw kapag inilalako nila iyon ay unti-unti silang nakikilala dahil na rin sa tibay ng mga gawa. 16 na taon pa lamang si Erning noon nang tumulong na siya sa kanyang mga magulang para maghanap buhay at isuko na ang kanyang pag-aaral dahil para sa kanilang paniniwala noong unang panahon, mas mahalaga ang matutong maghanap buhay kaysa mag-aral. Hanggang sa isang araw, tinuruan na siya ng kanyang itay upang humulma ng itak na nanggaling sa mga kinolekta nilang mga bakal upang doon ay magsimula sa paggawa ng sandata. Subalit nagkamali siya sa kanyang inaakala na ang isang matalim na itak ang kanyang huhulmahin, subalit pinagsimula lamang siya sa paggawa ng dulos. Itay naman, bakit naman po dulos ang pinapagawa niyo sa akin? Akala ko po ba itak? Pang bata po ito. Elementarya lang gumagamit ng dulos sa paggagamas ng damo. Tugong wika naman ang kanyang itay. Bakit? Bata ka pa naman ah. Magsimula ka muna dyan. Mapapagalitan ako ng lolo mo. Kung pasisimulan kagad kitang gumawa ng itak, mabibenta rin naman natin ang dulos ah. Panggamas ng mga bata ng damo yan. Lalong-lalo na sa kanilang eskwelahan. Kinakailangan nila yan. Sige na nga po tay. Wala naman po akong magagawa eh. Pera din to kapag nahulma ko. At naibenta ko sa eskwelahan namin dati. Marami ring estudyante na nangangailangan nito doon. Akin na po tayong maso para masimulan ko ng paghulma nito. O ito munang maliit na masong para sa'yo. Idarang mo ng mabuti sa apoy ang bakal para naman hindi ka mahirapan sa paghulma mamaya. At habang inaasikaso ko nga ang paggagawa ng dulos, abala rin si tatay sa pagdadarang ng itak, pati na rin ang iba't ibang uri ng pagkakahulma na ipinapagawa sa kanya ng mga taong nagtitiwala. Maya-maya pa'y dumating si lolo na nanggaling pa ng parang. Ang ibig sabihin sa amin ng parang ay sa kabilang bukid kung saan sila naninirahan. Medyo magkalayo kasi yun, pati na rin ang pinaguhulmahan namin ni Tay. Sambit na wika pa nga ni lolo. Kaloy, nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa iyong kampilan? 2 linggo na rin akong naghihintay. Kung malakas-lakas pa ang braso ko, ako na lang sana ang gumawa noon. Kaso, umaatake na ang pangangalay ng braso ko. Gawa na rin ng katandaan at trayuma. Ang tatay naman oo. Kung bumalik ko kayo nung nakaraang linggo, tapos na ho yung pinapagawa nyo sa akin. Ngayon lang kasi kayo bumalik rito eh. Halika ho't ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kampilan na pinagawa mo sa akin. Oh, anong ginagawa mo rito, Erning? Bakit nagpapanday na siya rito? Kaya bata-bata mo pa eh. Gumagawa ka na ng ganyan. Kaloy, pagsabihan mo nga tong anak mo. Mano pulo? Ako na ho nagbigay ng permiso dyan tay. Para naman matuto na ang bata. Ayaw niya na hong mag-aral eh. Kesa naman napabayaan ko lang din sa bahay. Dituruan ko na kung paano maghanap buhay. Mas mainam pa yun, di ba tay? Natatandaan niyo ba? Nang aktibo ka pa sa pagpapanday. Ganyang edad mo rin ako tinuruan eh. Iba yung panahon na yon. Bahala ka na nga dumisiplina dyan sa anak mo. Nasaan na ba yung pinagawa ko sa'yo? Napahinto ako sa aking ginagawa nang ipakita ni Itay ang isang mahabang kampilan na may mga nakasulat na hindi ko maintindihan. Pati na rin sa kanyang kaluban na yari sa kahoy. Napakaganda nito, Kaloy. Maaasahan ka talaga sa paghulma. Manang-mana ka sa akin. Nawala na kasi ang kampilan ko. Inawitan ng kaibigan ko roon. Dahil sa kagustuhan niyang makuha ang kampilan, dinalahan ba naman ako ng 10 tuba.
na kanyang ipinampalit doon. Alam mo naman, yon ang pinakabitamina ko, pati na rin ang aking kahinaan. Tuwang-tuwa naman siya. Baka naman ho tay maawitan na naman kayo eh. Ibigay nyo rin ang kampilan na ito. Ako na lang ho magbibigay sa inyo ng tuba. Huwag nyo lang ipampapalit ito. Kasi pinaghirapan ko ito para sa iyo eh. Hindi ko na ibibigay ito. Kahit na ilang tuba pang iharap niya sa akin. Tama na yung isa. At saka kakaiba ito. Kuhang-kuha ang gusto kong mangyari. Magkano ba ito anak? Wala hong presyo ito tay. Nanggaling ho sa puso kong paggawa nito. Dahil alam ko may paggagamitan ka. Maaari mo na po itong madala roon nang walang kahit na anumang kapalit na halaga. Salamat Kaloy. Hindi ko ito tatanggihan. Buhay na buhay ang pagkakahulma niya. Lalong-lalo na ang mga letra. Kailangan ko talaga ito. Huwag naman sanang maaawitan uli. Kapalit ng tuba. Tatay naman. Nagbibiro lang naman. At nang makaalis na nga si Lolo, bit-bit ang mahabang espada na may mga nakasulat na letra. Dahil na rin sa lalim ng aking kuryosidad, itinanong ko yun kay Tay sa pagpukaw ng pansin sa akin. Tay, ano po yung nakasulat dun sa may kampilan? Napakaganda po ng pagkakagawa ninyo. Pero ang ipinagtataka ko lang bakit nilagyan nyo pa ng mga letra? Para saan naman po ang paggamit nun? Tugong wika naman ni Tay sa aking pagtatanong. Napansin mo pala yun, Erning. Kami lamang ng lolo mo nakakaalam noon. Bata ka pa at hindi mo pa kinakailangang unawain. Sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Napakamot na lamang ako sa aking ulo dahil na rin sa wala akong nakuhang sagot sa aking pagtatanong. Subalit alam ko sa aking sarili sa mga oras na yun na tila ba parang may napukaw sa aking espiritu na kahit ako ay hindi ko maunawaan kung ano yun. Hanggang sa makagawa ko ng 5 dulos sa maghapon. Tuwang-tuwa na ako noon dahil yon ang pinakaunang pagkakataon upang makapagsimula na akong magpanday. Tay, hindi po pala birong paghuhulma. Ang sakit po sa kamay sa paulit-ulit na pagpukpok ng maso. Nararamdaman ko po na unti-unting humahapdi ang kamay ko. Sa una lang yan, Erning. Kapag tumagal ka na wala nang pakiramdam yan. Dahil na rin sa kapal ng kalyo ng kamay mo. Sa ngayon hihindahin mo pa yan. Pero masasanay ka rin. Itinali ko ang mga dulos na aking nahulma upang sa kinabukasan ay maaari ng may benta. Nalagyan ko na rin pala yun ng hawakan na kahoy dahil may mga nakahanda na si Tay roon na isasalpak na lamang. Kinabukasan nga na umaga, dagli akong ginising ni Tay para maglako na umano kami ng aming mga paninda. Erning, tumayo ka na riyan. Tatanghaliin na tayo sa ating pagtitinda. Malayo-layo pa rin ang ating lalakarin. Bilis na't mag-asikaso ka na. At nang matapos na nga akong makapaghanda, kinuha ko na ang maaari kong buhatin, lalong-lalo na ang paninda kong dulos na ginawa ko kahapon hanggang sa baybay namin ni Tatay ang daan patungo sa eskwelahan kung saan ko maaaring ibenta ang aking ginawa. At nang makarating na nga kami, nag-abang-abang kami roon at naupo malapit sa gate. Maya-maya pa nang marinig na namin ang bell para sa kanilang recess, dumating din ang ibang mga magulang upang samahan ang kanilang mga anak. At nang nagkaroon nga ako ng pagkakataon, inalok ko ang aking paninda roon hanggang sa maubos ito na binili ng kanilang mga magulang. Subalit nagulat ako sa isang bata roon nang bigla itong bumagsak sa lupa habang nangingisay ang kanyang buong katawan na para bang inaatake ng epilepsy. Dagli namang rumisponde si Tay nang walang pag-aalinlangan. Saka ito nagwika ng, "Tumabi kayo. Akong bahala dyan. Wag niyo siyang pakikialaman. Hindi basta-basta nangyayari sa kanya. Nakikipaglaban ngayon ang kanyang espiritu sa sumanib sa kanyang katawan. Nandito ako para tulungan siya. Isa lamang kaming hamak na panday. Subalit kinakailangan kong tiwala ninyo. Lalong-lalo ka na, magulang ng bata." Patuloy sa pagiyak ang magulang ng bata habang pilit na inaangkin ng isang nilalang ang katawan ng batang yon. Alam kong may kaalaman si Tatay sa panggagamot,
Subalit bibihira niya naman yung gamitin dahil na rin sa pagiging abala sa pagpapanday. Maliban kay Lolo Bining, magmula nang hindi na siya nagpapanday ay tumutok na sa kanyang panggagamot. Sambit na wika pa ni Itay sa nakasanib na nilalang. Umalis ka sa katawan ng batang ito. Anong uri ka ng elemento? At bakit nanggagambala ka ng mga batang paslit rito? Gusto mo bang masaktan? At nang hawakan na nga yun ni Itay, pilit itong nagpupumiglas na animoy takot na takot sa kanya. Dagli akong pinahingi ni Itay ng isang pirasong palito ng posporo sa kantin. At nang maiabot ko na nga yun, inipit niya sa daliri ng bata na mas lalong naging dahilan ng paghuhumiyaw nito habang pilit na pinagsasalita ni Itay. Manghang-mangha ako sa kanya noon kung papaano ang paraan at bakit nasasakta ng bata dahil lamang sa pag-ipit ng isang pirasong palito ng posporo ay para bang nasusunog ang kanyang katawan. Subalit nag-aalala ang mga guro, lalong-lalo na ang magulang ng bata, sa pag-aakalang nasasakta ng pisikal nito hanggang sa ipaliwanag ni Itay kung ano ang mga nangyayari. Inuulit ko sa inyo, wag ho kayong mag-alala. Ako ang bahala sa batang ito. Hindi siya mismo ang nasasaktan, kundi ang nasa loob ng kanyang katawan. Mabuti naman po kung ganoon. Pagalingin niyo na po siya. Saglit lang ho, misis. Kinakailangan pa rin nating kausapin ang nakasanib sa katawan ng bata upang mabigyan siya ng pagkakataon. At bakit niya nga ba ginagawa ito? Subalit kung magmamatigas siya, wala akong magagawa kung di paslangin ang nakasanib sa katawan ng bata. Magsalita ka nila lang. Bakit mo ginagambala ang katawan ng batang ito? Tugong wika pa nito kay Tatay Kaloy. Magmula ngayon, akin na ang katawan ng batang ito. Huwag mo na akong pakialaman. At ang batang ito ang napili kong pasukan upang lubos ang angkinin ng kanyang katawan. Anong uri ka? Inkanto? Kapre o duwende? Mahina ka palang nilalang ni hindi mo malaman kung anong uri ng elemento ako. Paano kung malalaman? Nasa loob ka ng katawan ng batang ito. Gusto mo bang paslangin na kita? Binibigyan nga kita ng pagkakataon, pero parang mas pinipili mong mamatay. Dahil sa pagmamatigas ng nilalang na yon, napilitan si Itay na paslangin ito gamit lamang ang kanyang daliri. Maya-maya pa'y nagising na ang bata habang yakap-yakap ng kanyang inay na patuloy pa ring nag-aalala. Huwag na ho kayong mag-alala, misis. Magaling na ho ang anak ninyo at isinarado ko na rin ang kanyang portal at yun ho ang nagiging dahilan ng pagpasok ng elemento. Bukas rin ho ang kanyang ikatlong mata. Kaya wag niyo siyang pababayaan para magabayan. Marami hong salamat sa inyo. Mabuti na lamang po at nagawi kayo rito. Paano na lamang kung hindi? Kaya po pala kung ano-anong sinasabi niya sa akin na may nakikita raw siya rito. Dahil nga sa bata pa siya, ang akala ko naman imahinasyon lang ng batang ito. Yun pala totoo na ang nakikita niya. Paniwalaan niyo ang sinasabi niya. Malakas ho ang kanyang ikatlong mata. Sa ngayon ay pangsamantala kong isinarado, pero kusa ho siyang magbubukas. Depende sa lakas ng kanyang third eye. Ito po ang kaunting halaga. Bilang pasasalamat ko po sa pagaling ng anak ko. Tanggapin niyo na po ito. Naku at pasensya na po kayo. Kabilin-bilinan po yan ang Itay ko na wag akong tatanggap ng salapi. Dahil ang kaalaman na aking natutunan ay libre lamang pong pinagkaloob sa akin. Kaya kahit na anumang mangyari, ay wag na wag raw po akong magpapabayad. Naku, maraming salamat po uli. Mag-iingat po kayo. Maya-maya pa'y binuhat na namin ni Itay ang aming mga paninda. Tinulungan ko na siya sa iba pa niyang mga daladala dahil ang mga dulos na aking ginawa ay kanina pang naubos. At habang patuloy nga kaming naglalakad, doon ay napagtanto kong hindi pala kami pangkaraniwang tao. Dahil na rin sa kakaibang kaalaman ni Itay, pati na rin ni Lolo. At napagtanto kong walang ibang magmamana ng kaalamang yun kung di ako lamang. Nag-iisa lamang kasi akong apo at anak ni Inay at Itay.
Patuloy naming sinisigaw ang aming mga paninda hanggang sa may lumapit na isang lalaki. Sambit ng wika pa nga nito sa amin ang, Mukhang magaganda ang mga paninda ninyo. Pwede ba akong makatingin? Susuriin ko lang kung gaano nga ba kaganda. Kasi baka may magustuhan ako at sakali na rin makabili. sige lang po, umili lang po kayo dyan. Magaganda po talaga ang paninda namin at kami mismo ang gumagawa. Kaya ginagarantiya po namin sa iyo ang tibay niyan. Sigurado ka ba, bata? Baka naman pag nataga ko ang isang bato mabingaw ka agad ang talim nito. O kaya naman ay maputol. Ay wag nyo naman hong itataga sa bato. Sigurado hong mabibingaw yan. Pero ginagarantiya po namin sa iyo ang tibay. Ganoon ba? Sige nga't bigyan mo ako ng isang itak. Kinakailangan ko kasi sa pagtatabas. Masukal na rin yung lupa ko ron baka pinamamahayan na ng mga ahas. Ito ang isa para sa inyo. Matibay ho talaga yan. At nang maibigay na nga ang bayad sa amin ng lalaking yun, umalis na rin ito at naglakad ng papalayo. Muli kaming naglakad ni Itay na nagpatuloy sa pagsigaw sa pag-alok ng aming paninda hanggang sa maisipan ko siyang tanungin kung papaano ang paraan na ginawa niya sa bata. Atay, maiba lang po tayo. Total kahit papaano nasa tamang edad na ako para magtanong sa ginagawa ninyo ni Lolo. Ano ho bang pamamaraan yon? At saka ano yung ibinubulong ninyo sa posporo? Napakahiwaga naman po ng salitang yon para masaktan yung elementong nasa loob ng katawan ng bata. Kung tutuusin, palito lang naman ang posporong inipit ninyo. Tugong wika pa sa akin ni Itay na pilit na ipinapaunawa sa akin kung anong uri ng kakayanan ang meron siya, pati na rin si Lolo. Ilang taon ka na ba ngayon, Erning? 16 na po, Tay. Alam mo maraming bagay dito sa mundo na kahit kami mismo ng lolo mo ay nahihirapang ipaliwanag, lalo na sa mga taong hindi pa lubos na bukas ang kanilang kakayanan. Tulad mo sa edad mo ngayon, malamang ay maraming katanungan dyan sa iyong isipan at kung ipapaliwanag ko naman sa iyo ng mas malalim, baka sabihin mo naman sa akin na wala naman huyatang katotohanan yan. Yan ang madalas na sagot ng mga taong wala pang alam patungkol sa mundo ng espiritual. Balang araw na kay maunawaan mo rin ang lahat ng katagang binitawan ko at kung papaanong gumagana iyon sa tuwing iuusal mo sa isang bagay. Huwag mong masyadong madaliin. May tamang oras para sa iyo upang ikaw na mismo ang tumuklas. Nagpatuloy na lamang kami ni Itay sa aming pagbaktas sa daan hanggang sa unti-unting maubos ang aming paninda at ang pinakahuling tinungo naming tahanan ay ang tahanan ng kaibigan ni Itay. Bitbit niya ang mahabang tabak na kanina pa sa aming paglalakad ay hindi niya binibitawan. Kahit na nga ba gustong bilhin iyon ng mga taong aming nakasalubungan, inaalok si Itay ng malaking halaga. Subalit ang lagi niyang sinasabi roon ay hindi niya ibinibenta ang tabak na yun dahil may pagbibigyan siyang kaibigan. At nang makalapit na nga kami sa nasabing tahanan, kumatok si Itay sa may pintuan habang nagwiwika ng, "Paring Temyong, si Kaloy ito, nandyan ka ba sa loob? Dala ko na nga palang inihiling mo, ang isang tabak na matagal mo nang pinapangarap." Maya-maya ay lumabas ang lalaking tinatawag ni Tatay na Temyong at nanggaling ito sa bandang likuran ng kanilang tahanan. Kakaiba ang kanyang postura na maaaninag mo sa kanyang pananamit ang may kalumaang kasuotan nito, pati na rin ang kung ano-anong nakasabit sa kanyang katawan na sa mga oras na yun ay wala pa akong kaalam-alam. Marami rin siyang mga singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Malalaki yun at parang may mga kristal na nakalagay. Pasensya ka na, paring Kaloy. Binisita ko lang yung mga tanim na gulay ko dyan sa likuran. Yan na ba yung inaawitan ko sa'yo? Ito na nga yun, paring Temyong. Kasabay nito ang paggawa ko nung kay Itay. Sige, hawakan mo at alisin mo sa kanyang kaluban. Dahan-dahang binunot yun ni Mang Temyong. Tulad ng ginawa ni Itay kay Lolo, may mga nakasulat ring letra. Ang pinagkaiba nga lang noon, espada ang kay Lolo, samantalang ang pagkakahulma naman ng kay Mang Temyong ay animong isang normal na tabak na ginagamit sa araw-araw.
Subalit sa mga letrang nakasulat roon, sa akin lamang na natatandaan ay walang pinagkaiba kay Lolo. Wika pa ni Mang Temyong. Ang ganda nito, Kaloy. Grabe. Namangha ako sa ginawa mong ito. Hindi ko akalaing mauhulma mo ito ng ganito. Isa ka talagang tunay na kaibigan. At hindi lang basta-bastang kaibigan. Para na kitang kapatid. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pinaghirapan ko yung gawin na may kasamang dedikasyon para sa mga taong malapit sa akin. Sa'yo na yan na walang kapalit na halaga. Ikaw na ang bahalang bumuhay sa mga salita na nakaukit dyan sa may tabak. Kilala kita, Temyong. Malakas kang bumuhay ng mga gamit. Maraming salamat, paring Kaloy. Hindi ako nabigo sa paglapit sa'yo. Hayaan mo't pangangalagaan ko to at gagamitin sa tamang paraan. Umalis na rin kami doon ni Itay upang hindi naabutan pa ng hapon. Sa tuwing isinasama ako ni Itay sa kanyang pagtitinda, marami akong nakikilalang tao at mga bagong nakakasalamuha na noon ay bibihira ko lamang na makita. At sa muli nga naming pagbabalik sa tahanan, dagli akong naupo sa may gilid kung saan may nakatapat na isang altar hanggang sa hindi ko na namalayan dahil na rin siguro sa pagod at layo ng aming nilakad. Nakatulog na pala ako at ang gumising sa akin sa mga oras na yon ay ang pagpatak ng isang itim na libro na nanggaling sa altar. Aray ko naman, ano ba yun? Dagli akong nagpalingalinga sa loob ng aming tahanan. Subalit wala roon si Inay at Itay na iniisip kong maaaring binibiro lamang ako na may kung anong bagay na ibinuto sa akin. At nang tingnan ko nga ito sa aking paanan, nandoon ng isang itim na libro. Wala itong nakasulat na kahit anong letra sa labas at nangakmang hahawakan ko na nga yun. Kusa itong bumukas na napunta sa isang pahina na ang ipinapahiwatig ng nakasulat doon ay oras na? Anong oras na? Nasaan na kaya si Itay? Hindi ko maunawaan ang pinapahiwatig ng librong ito. Dagli kong dinampot ang librong yun at tinahanap si Itay sa labas ng aming tahanan. Nakita kong nandoon si Inay na nagtatahip ng bigas na kanyang binayo gamit ang kanyang lumang bilao. Pagtatanong na wika ko pa nga sa kanya habang nasa aking bisig ang mahiwagang libro na may gustong ipahiwatig sa akin. Nay, nakita niyo ho ba si Itay? May tatanong lang ho ako sa kanya. Nagpaalam siya sa akin kanina na magtutungo raw siya sa lolo mo. Wala namang sinabi sa akin kung anong gagawin niya roon. Isasama ka nga sana niya. Kaso nakita kang masarap ang pagkakatulog mo sa may upuan. Kaya yun, nagpunta na mag-isa roon. Ganun ho ba? Mga anong oras ho siya babalik? Wala ring sinabi, anak eh. Siguro mamaya bago magtakip silim, nandito na rin yung tatay mo. Sige po, Nay. Hihintayin ko na lang po si Itay. Sa muli kong ang pagbabalik sa loob ng tahanan, pilit kong binubuksan ang ibang pahina ng libro. Ngunit ang pinagtataka ko roon, animoy nagdidikit-dikit ang mga ito maliban sa nag-iisang pahina na kaninang aking nabasa. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay dumating na rin si Itay. Subalit kasama niya si Lolo na di umano'y doon matutulog sa aming tahanan. At sa pagharap ko pa lamang sa kanya, para bang may alam na siya sa nangyayari. Sabay wika ko kay Itay ng, Tay, sa iyo bang libro ito? Pumatak lang po kasi kanina. Hindi ko naman po mabuklat ang ibang pahina. Maliban lamang ho dito sa nag-iisang may nakasulat na oras na. Ano ho bang ibig sabihin nito? Erning anak, dediretsuhin na kita. Yan ang sagot sa iyong mga katanungan. Unti-unti nang ibinibigay sa iyo ang patungkol sa tunay nating pagkatao. Tunay pong pagkatao? Ano pong sinasabi mo, Tay? Ako nang magsasabi sa kanya, Kaloy, at lubos ang magpapaliwanag ng lahat. Erneng apo, isa kang mandirigma at yun ang lahi natin. Subalit sa paningin ng mga tao rito ay isa lamang tayong normal na tao dahil na rin sa ating pamumuhay dito sa mundo bilang panday
at normal na maglalako. Yun ang pagkakamali nila dahil sa likod ng pagkataong yon, may mga hindi pangkaraniwan tayong kinakalaban at yon ay ang masasamang elemento, lalong-lalo na ang lahi ng mga aswang. Mandirigma tayo sa espiritual na mundo at yon ang dapat nating gampanan. Siya nga pala, ang libretang hawak-hawak mo ngayon, diyan ka magsisimula ng iyong kaalaman. Hilingin mo sa kanya ang gusto mong malaman at siya mismo ang kusang bubukas upang matutunan mo ang mga mahihiwagang usal. Hindi ko po maintindihan, Lo. Sige na't maupo ka muna. Iisa-isahin namin sa iyo at minsan ay sasama ka namin sa aming lakad ng iyong itay. Pati na rin ang kanyang kaibigang si Temyong. Doon ay pinaunawa sa akin ng dalawa dahil para na raw akong prutas na hinog na nasa tamang gulang na upang alamin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aking pamilya. Maliban kay Inay na wala namang kaalaman patungkol doon dahil na rin sa wala sa lahi na kanyang pinagmulang pamilya ang kaalaman patungkol sa mundo ng espiritual at lihim na karunungan. Kaya pala minsan ay nagigising ako ng madaling araw. Wala si Itay sa loob ng tahanan at ang dahilan lang na sinasabi sa akin ni Inay, maagaw manong umaangkat ng mga bakal upang may magawang mga sandata na maaari niyang may tinda. Makalipas ang 4 na taon, 20 anyos na ako noon at naunawaan ko na ang lahat ng sinasabi sa akin ni Lolo, pati na rin ni Itay, dahil na rin sa tulong ng libretang pumatak sa akin upang makapagsimula akong mag-aral. At nang matutunan ko na nga ang lahat, bumili si Itay ng sandamakmak na tanso at pinapatunaw yun sa akin upang ako na raw mismo ang humulma ng gagawin kong sandata. O naririto na anak ang kailangan mo. Ikaw nang bahala dyan ha. Papabayaan ka namin ng iyong lolo. Abala rin kasi ako sa paghuhulma ng ibang paninda natin. Haluan mo yan ng bakal para naman mas lalong matibay. Kasi kung purong tanso lang maaaring mabali yan. Eto ang mga letra na kinakailangan mo ring iukit riyan upang mas maging mabisang sandatang yung gagawin. Sige po tay, ako na pong bahala rito. Sasabihan ko na lang po kay ni Lolo kapag tapos ko na pong mahulma. 2 araw din ang nakalipas bago lubusang mahulma ni Erning. Ang kampilan ay pinagawa sa kanya dahil na rin sa mano-manong paraan ng paggawa. Hindi katulad ngayon na mas marami ng kagamitan upang mas mapabilis na mahulma ang isang sandata. At nang matapos na nga yun ni Erning, ipinakita niya sa kanyang Itay. Nagulat ito nang makitang kumikinang ang kampilan dahil na rin sa pagkakahalo ng bakal at tanso. Sabayan pa ng nakalipas na kasanayan sa paggawa ng kampilan ni Erning na unti-unti namang nahubog sa pagtuturo ng kanyang Itay. Sambit na wika pa ng kanyang Itay na si Kaloy habang hawak-hawak ang kampilan. Magaling ang pagkakagawa mo anak. Wala na akong mapupuna. Tinapatan mo pa ang galing ko sa paggawa. Paglalaanan natin ang oras ng lolo mo upang tayong 3 mismo ang magkarga ng usal sa espadang ito na maaari mong gamitin sa masasamang nilalang na nagkalat dito sa ating lugar. Tugong wika naman ni Erning sa sinabi na kanyang Itay. Binubola mo naman ako tay. Mas maganda nga yung gawa mo. Pero siyempre ikaw nagturo sa akin. Kaya kung gaano man kaganda to, nanggaling sa iyo ang kalamang yun. Kaya wala akong may pagmamalaki. Lumipas ang 2 araw. May humingi ng tulong sa kanilang tahanan. Isang babae iyon na 4 na araw na umanong nawawala ang kanilang anak sa kanilang bukid na hindi nila malaman ang dahilan. Wala naman umano silang pagkakaalitan ng pamilya o kahit nasamaan ng loob upang maging dahilan ng paglayas ng kanilang anak na hindi pagpapakita ng 4 na araw. At kahit abala kami ni Itay sa pagulma ng aming paninda, bagya naming iniwanan niyon upang tulungan ang umiiyak na ginang. Kayo po si Aling Nida, tama po ba? Ang nakatira dun sa kabilang bukid? Papaano niyo pong nalaman na kami ang tamang tao para lapitan ninyo? Ay nakapagturo lang po sa amin. May kakayanan daw po kayong mahanap ang isang taong nawawala. Lalong-lalo na po sa amin na
May malawak at masukal na kagubatan. Hindi po namin alam kung paano siya hanapin. Sa lawak po ng kagubatang yun, hindi po namin matukoy kung saan siya nagpunta. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Kakausapin po namin ni Tay si Lolo kung ano nga bang may tutulong namin sa inyo. At hindi ho namin may papangako kung mahanap namin siya. Kayo na rin ho nagsabi, malawak ang kagubatang yun. Noong araw ding yun, isinama namin siyang magtungo sa tahanan ni Lolo. At nang makarating na nga kami roon, kumuha lamang si Lolo ng isang timbang tubig at saka may binulong na usal hanggang sa magsalita na ito ng, Isang masamang elemento ang kumuha sa iyong anak. Liblib ang lugar kung nasa saan siya ngayon. Inutusan mo lang ba siyang kumuha ng maaaring panggatong? Yun na nga pong pinagawa ko sa kanya. Hindi ko naman po alam na ganun ang mangyayari. Dapat pala ako na lang ang kumuha para hindi nawala ang anak ko. Mayroon siyang tinagpas na isang kahoy. May kalumaan na ang punong ito at may tinamaan siya roon. Isang batang engkanto at ang masamang nangyari roon. Namatay ang batang engkantong yon. Walang kasalanan ng anak mo. Hindi natin siya maaaring sisihin sa kadahilan ng hindi niya naman nakikita. Ano pong pwede natin gawin? Buhay pa po ba ang anak ko? Buhay na buhay pa ang anak mo at nasa sa kanilang pangangalaga yon, kapalit ng namayapa nilang supling. Wala tayong aksayang oras ngayon. Magtutungo tayo sa nasabing masukal na lugar. Kahit naabutan man tayo ng gabi, makuha lamang natin ang iyong anak. Kaagad din kaming nagtungo sa nasabing lugar kung saan naninirahan ang elemento. At sa pagdating pa lamang namin doon, kapansin-pansin ang isang malaking puno ng nara na nangingibabaw sa malawak na kagubatang yon. Ipinakausap sa akin ni Lolong naninirahan sa may puno at ako na raw ang umusga sa mga yon. Walang alinlangan akong nakipag-usap habang nagsasalita ng, Kaibigan, alam kong nandiyan ka at naririnig mo kami. Pakiusap lang, ibalik mo na ang bata rito. Kami na lamang humingi ng patawad sa iyo. Sa pagkawala ng iyong anak, hindi sinasadya ng bata dahil sa hindi niya naman kayo nakikita. Sana hindi na tayo humantong na maaari pang madamay ang ibang pamilya mo. May kakayanan kaming puksain kayong lahat dyan. Kaya kung maaari lang ay ibalik mo ng bata sa amin. Subalit sa kalahating oras naming paghihintay, wala man lamang ni isang nakikipag-ugnayan sa amin. Hanggang sa abutan ako ni Lolo ng isang pako. Itinaas ko iyon gamit ang kanang kamay. Saka nagkarga ng usal sa pakong yun at muling nakiusap sa mga nilalang. Alam kong nakikita ninyo ang pakong ito. Kapag ibinaon ko ito sa malaking puno ng nara, lahat kayo dyan ay matutupok dahil lamang sa maliit na pakong ito. Huwag ninyo kaming subukan. Kung ayaw ninyong lahat kayo ay mamayapa. Makalipas lamang ang 1 minuto, may narinig kaming isang malaking tinig at nanggagaling iyon sa puno ng nara. Kunin na ninyo ang bata. Huwag na huwag niya nang uulitin ang kanyang kalapastangan ng pagpaslang sa aking anak. Umikot kayo sa kabilang bahagi ng puno ng nara. Nakahimlay siya roon na mahimbing ang pagkakatulog. At sa pag-ikot nga namin, kaagad din naming nakita ang bata na nasa 12 taong gulang. Binuhat ko na lamang yun sa kadahilanang wala pa rin siyang malay. At nang makarating na nga kami sa kanilang tahanan, dahan-dahan kong inihiga ang bata sa may banig. Sambit ng wika pa ni Lolo Bining habang inaabutan kami ng makakain ni Aling Nida. Pagdamutan niyo na po itong kamuting kahoy. Mahirap lang po kasi kami. Pasensya na po at wala akong may babayad sa inyo. Hindi naman kami naniningil, Nida. Matagal nang gawain namin ito. Subalit ni Cinco ay wala kaming hiningi. Makatulong lamang ang aming layunin. Kaya naman wala kang dapat na alalahanin. Ang mahalaga sa ngayon ay nakuha na natin ang bata. Maya-maya lamang ay magigising na siya. Subalit ang inaakala niya ay panaginip lamang ang nangyari sa kanya roon. Wala siyang kaalam-alam na totoo ang lahat ng kanyang natunghayan sa mundo ng mga elemento. Sumangayon ka na lamang sa lahat ng kanyang sasabihin dahil hindi siya nagsisinungaling.
Maniwala ka man o hindi, Nida, may iba pang mga elementong namumuhay dito sa ating sa mundo na kinakailangan din nating igalang. Makalipas ng ilang minuto, maya-maya ay nagising na ang bata. Humihingi ito ng isang basong tubig sa kanyang ina. Uhaw na uhaw umano siya na para bang may malayong nilakbay sa mundo ng elemento. O eto anak, uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Inay. Sino po sila at bakit nandito po sila sa ating bahay? 4 na araw ka nang nawawala, anak, at sila ang tumulong sa'yo para muli ka naming makita. Ano bang nangyari at bakit bigla ka na lamang nawala? Nawala po, Inay? Ako po? Hindi ko po alam na nawala ako. Basta ang pagkakaalam ko po saglit kong itinaga yung itak sa may puno ng nara para itali po ng maayos yung mga kahoy na nakuha ko. At pagkatapos nun, may narinig po kong umiiyak hanggang sa mawalan ako ng malay. Tapos sa pagmulat ko ng aking mga mata, nasa isang magandang lugar na po ako. Walang kapintasan ng lugar na yon. Napakarami pong ginto at iba't ibang uri ng kumikinang. Hanggang sa makita ko yung mga nakaitim, inaalagaan po nila ako at kung ano-anong magagandang bagay ang sinusuot sa akin. Pero napapansin ko po silang malungkot hanggang sa may makita akong nakahimlay sa di kalayuan. At nang paglapit ko po roon, nagalit sa akin ang isang lalaking nakaitim. Ako raw pong pumaslang sa nakahimlay na yon. Hindi ko naman po alam kung paano kong pinaslang yun at kung paano rin akong nakarating sa magandang lugar. Sinasampal ko nga po ang sarili ko kasi baka panaginip lang para naman po magising na ako. Sa natatandaan ko po, Inay, minuto lang pong pananatili ko sa lugar na yon at hindi po 4 na araw. Sabat na wika pa ni Lolo sa batang si Makmak. Alam mo, iho, walang maniniwala sa mga sinasabi mo maliban lamang sa mga taong nakaranas ng tulad ng sayo o kaya ay tulad naming may kaalaman. Magkaiba ang mundo ng mga tao at ang mundo na pinuntahan mo. Mabagal ang takbo ng oras doon, samantalang dito sa mundo ng mga tao ay napakabilis at mas maikli ang buhay natin kesa sa kanila. Kaya naman mas maaga tayong namamatay. Makinig ka sa akin, Makmak. Huwag mo nang ikikwento kahit na kanino man ang naranasan mo upang ni hindi ka pagtawanan, lalong-lalo na ng mga pilosopong tao. O papaano ba yan, Nida? Aalis na rin kaming 3. Baka kasi abutan pa kami ng gabi sa daan. Malayo-layo pa rin ang aming lalakarin. Marami po uling salamat sa tulong ninyo. Wala pong mapagsidla ng tuwa ko nang muli kong makasama ang aking anak. Mag-iingat po kayong pauwi. Medyo may kalayuan ang tahanang yon at habang binabaybay nga namin ang daan, hindi may iwasang may maramdaman kaming kakaiba sa paligid. Hanggang sa abutan na nga kami ng takip silim dahil na rin sa lawak ng kabundukang yon na unti-unti namang nilalamon ng kadiliman. Nako, napapansin niyo bang mag-ama ang napapansin ko? Mukhang nagkakamali siya ng sinusundan. Ipapaubaya ko na yan sa iyo, Erning. Isa lang naman ang sumusunod sa atin. Kanina ko pa rin siyang pinakikiramdaman, Lo. Akala ko nga ho ihinto na. Pero patuloy pa rin siya sa pagsunod sa atin. Ako na pong bahala sa kanya at panuorin niyo na lang po ang gagawin ko. Umupo si Itay sa may kahoy, samantalang si Lolo'y nakatayo lamang na nakatingin sa akin habang binabaktas ko ang daan patungo sa mas madilim na parte ng lugar. Palagi ko namang daladala ang aking kampilan bilang pag-uutos na rin sa akin ni Itay kapag aakyat kami ng bundok. Maya-maya pa'y nagsulo ako ng apoy gamit ang mga tuyong dahon dahil na rin sa dilim ng paligid na halos wala na akong masipat. Hanggang sa may bumulaga sa aking harapan at ang inaakala kong nag-iisa lamang yun, nagkamali kami ni Lolo. 5 silang magkakasama habang nag-aangil sa pagkumpronta sa akin. Sambit na wika ko pa nga sa mga ito. 5 pala kayong magkakasama. Ginulat nyo naman ako. Paano ninyong naitago ang sarili ninyo sa isang nilalang? Hindi mo na kinakailangang malaman pa. Mamamatay ka rin naman.
Kaya kung ako sa'yo, binata, tawagin mo na ang dalawa mo pang kasama para naman sabay-sabay na kayong pumanaw dito sa pinag-aaharian naming lupa. Kayo pala ang nag-ahari-harian sa malawak na bundok na ito. Parang nagkakamali kayo ng sinusundan. Hindi nyo ba kami nakikilala? Wala kaming pakialam kung sino kayo. Basta ang maligaw sa aming lupa ay pag-aari na namin. Hanggang sa marinig kong tinig ni Tay na tinatawag ang aking pangalan. Erneng, kamusta ka ba riyan? Kinakailangan mo bang tulong namin ng lolo mo? Tugong wika ko naman sa kanyang pagtawag. Hindi na po, Tay. Kayang-kaya ko ng 5 ito. Ito ang unang pagkakataon na madadaluyan ng dugo ang aking kampilan. Magpasalamat kayo sa akin dahil kayo ang unang biktima ng kampilang ito. Hindi nakapalag ang mga yon sa bawat pagtagpas ni Erneng sa katawan ng masasamang nilalang hanggang sa lubusang dumaloy ang dugo sa kanyang kampilan na nanggaling sa 5 masasamang nilalang na yon. Dapat lang yan sa inyo. Wala kayong mga awa, wala kayong puwang sa mundong ito kung di sa impyerno. Hanggang sa umalis na ako sa madilim na parte ng lugar. Bitbit ang kampilan. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo roon. At sa pagdating ko nga sa harapan ni Lolo, may ibinigay siya sa aking isang itim na bato. Idampi ko umano sa aking kampilan at kusa nitong hihigupin ng dugo hanggang sa maubos ang dumadaloy roon. Isinagawa ko nga iyon para itong linta na dumidikit na dahan-dahang hinihigop ang dugo. At nang maubos na nga niya, ipinagkaloob na sa akin ni Lolo iyon na madalas ko na raw manong gagamitin sa aking paglalakbay kung saan man akong lugar mapunta. Karugtong na wika pa nga niya sa akin. Nagulat ka ba po? Ngayon mo pa lamang nakita ang batong yan. Isang batong animoy linta na humihigop ng dugo. Mabisa rin niyang panglunas sa nakakagat ng ahas upang higupin ito ang mapinsalang kamandag. Magpatuloy na tayo sa ating paglalakad at baka mas lalo pa tayong gabihin. Normal na kay Tay at Lolo ang pangyayaring yun na hindi na bago sa kanila dahil na rin sa dami ng kanilang palihim na pinapaslang upang unti-unting lipulin ang masasamang nilalang. At sa muli nga naming pagbabalik sa tahanan, dagli akong naglinis ng aking katawan dahil na rin sa baho ng dugo na bahagyang tumalsik sa aking damit. Isang araw ay napag-utusan ako ni Tay. May pinapabigay ito kay Mang Temyong. Nakabalot iyon sa dyaryo. At ang pagkakabilin niya sa akin, wag na wag ko raw manong bubuksan hanggat hindi nakakarating kay Mang Temyong. At sa ilang minutong nakalipas na aking paglalakad, muli ay nakabalik ako sa kanyang tahanan. Habang papalapit pa lamang ako ay kitang-kita ko siyang nakaabang na sa akin. Na para bang alam niya nang may paparating sa kanya. At manggagaling iyon sa aking itay. Sambit na wika pa nga nito sa akin matapos kong maibigay ang nakabalot sa dyaryo. Salamat dito, Erneng. Pakasabi sa iyong itay, marami na akong utang na loob sa kanya. Balang araw ay makakabawi rin ako. Sige't mag-iingat ka. Dahil na rin sa aking kuryosidad, tinanong ko na si Mang Temyong kung ano nga bang nakabalot sa dyaryo. Ano po bang nilalaman ng dyaryong yan? Kasi kanina pa lang habang naglalakad ako parang may buhay. Pero habang kinakapa ko, isang matigas na bagay naman siya na para bang uri ng isang bakal. Wala ito, Erneng. Isang regalo na naman ay pinagkaloob sa akin ng tatay mo. Siya nga pala, ihanda mo ang iyong sarili. May pinagbilin sa akin ng iyong itay na kinakailangan mo raw sumama sa akin upang may bago kang matutunan. Para sa naman daw yun? Mapapasabak tayo sa isang uri ng aswang na gabunan at isa sila sa malalakas na aswang dahil sa susunod na araw ay lalakad tayong 2. Gabunan? Pare-pareho lang naman ho sila. Wala hong problema sa akin, Mang Temyong. Basta sabihin niyo lang po kung kailan tayo lalakad. At nang makauwi na nga si Erneng, kinumpirma niya sa kanyang itay ang patungkol sa sinabi ng kanyang kaibigan. Subalit na pag-isip-isip ng kanyang itay na samahan na lamang silang 2 sa kanilang lakad. Gayon din ang kanyang lolo Bining.
Sa kadahilanang napag-alaman nilang marami ang samahang iyon ng gabunan at marahil ay maaari silang mapahamak dahil doon kung papabayaan lamang nila na ang dalawang maglakbay. Sambit na wika pa ng kanyang lolo na nandoon sa kanilang tahanan. Kayong magama, natuklasan ko ng ibang masasamang espiritu ay tatawid sa ating daigdig na nagmula sa kadiliman maliban pa sa mga gabunang yon. Kaya kinakailangan natin silang pigilan upang igugol natin ang ating buhay upang labanan sila. Ang pakikipaglaban natin sa mga espiritu ang maaaring sumira sa ating katawan at kaluluwa, subalit hindi tayo papayag roon dahil na rin sa lakas ng ating kalasag na poprotekta sa atin upang sugpuin silang lahat. Marami man tayong sinasakripisyo sa ating buhay dahil yon ang nakatadhana sa atin. Wala na tayong mababago roon. Ang tadhana ay tadhana upang protektahan ang mga taong nandirito at maiiwas sa kapahamakan. Huwag ho kayong mag-alala, Lo. Ibibigay ho lahat namin nitay ang aming makakaya upang masugpo lamang silang lahat. Sige ho't magpapalakas lamang ako ng spiritual kong kakayanan upang kahit papano'y makasabay naman ako sa inyo. Sandali lamang, Erning. Kinakailangan ninyo itong malaman. Tayo ang magbabalanse ng San Sinukob at ang mga katulad natin sa mundong ito ang magtutulong-tulungan balang araw. Ipagpapatuloy natin ito hanggat tayo'y nabubuhay. Sige na't ipagpatuloy mo na ang iyong gagawin. Muli akong babalik rito sa tinakdang araw ni Temyong. Kinabukasan na umaga, nagtungo sa dambana ng gubat si Erning upang doon ay magpatuloy ng kanyang pagdarasal para sa espiritu ng kagubatan. Bilang karagdagan na rin ng kanyang lakas espiritual, nakakibat pa noon ang mga dasal na ibinigay sa kanya ng libro upang mas palakasin ang kanyang sarili. Subalit habang patuloy siyang nagdarasal, nagpakita sa kanyang espiritu ng malaking ibon. Nakatayo ito sa kanyang harapan na halos 2 palapag ng tahanan ng taas. Noong una hindi siya makapaniwala. Papaano nga namang magkakaroon ng ganong ibon sa kanyang panahon dahil tapos na ang era ng malalaking ibon na panahon pa ng mga sinaunang tao na muhay ang mga ito. Hanggang sa magsalita na ito sa kanyang harapan na nagwiwika ng, "Erning ang iyong pangalan. Tama ba ako?" Malaking ibong nagsasalita. "Saan ka nanggaling? At papaano mong nalaman ang pangalan ko?" "Matagal na kitang sinusubaybayan sa kagubatang ito. At ito na ang takdang panahon upang magtulungan tayo sa nalalapit na digmaang paparating." "Ano namang may tutulong mo sa akin? Isa ka lang namang malaking ibon. Wala ka namang sandata para umaslang na masasamang espiritu." "Yun ang pagkakaalam mo, bata. Hindi ako pangkaraniwang ibon lamang. May kakayanan akong higupin ang masasamang espiritu at makipaglaban pa sa mga ito." "Kung makikipagtulungan ka nga sa akin, ano naman ang maaari mong patunay? Para naman sa kahit anumang oras ay maaari kitang tawagin." "Eto, tanggapin mo. Ipinagkakalob ko sa iyo ang kumikinang na balahibo na matagal na panahon ko nang pinangangalagaan. Ngunit ikaw lamang ang pinagkatiwalaan ko niyan. Huwag mong sayangin, Erning, ang pagkakataon at ang tiwalang ibinigay ko sa iyo upang hindi masira ang ating ugnayan." "Sige, tatanggapin ko ito, kaibigan. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hayaan mo't aalagaan ko ang balahibong ito para naman hindi maputol ang ating ugnayan." Maya-maya pa'y bigla na lamang nawala ang malaking ibon. Inilagay na lamang ni Erning ang kumikinang na balahibo sa pulang tela. At pagkatapos noon ay nilagaan niya ito na isinasabay niya sa kanyang pagdarasal. Ang pangalan nga pala ng hindi pangkaraniwang ibon ay nagngangalang Natur. Hindi pa man dumarating ay tinakdang araw ni Temyong. Maaga itong nagtungo sa tahanan nila Erning upang pag-usap-usapan ang lahat ng maaari nilang gawin. Sambit na wika pa nga ng kanyang itay habang sinasagawa ang pagpupulong. "Paring Temyong, pasensya ka na nga pala. Kinakailangan naming sumama ni Itay dahil na rin sa kanyang pangitain patungkol sa pagtutulungan ng masasamang espiritu na manggagaling pa sa ibang dimensyon.
na magiging katulong sa kasamaan ng mga gabunan. Malaki ang tiwala namin sa iyong kakayanan, subalit mas malakas tayo kung tayong lahat ang magtutulong-tulungan. Tugong wika naman ni Mang Temyong. Nagulat nga ako nang sinabihan ako ng isang elemento. Inutusan mo raw siya para sabihing hindi tuloy ang plano naming dalawa ni Erning at kinakailangan natin umanong magpulong ngayon. Yun na nga paring Temyong, hindi maganda ang pangitain ni Tay, kaya mas pinili naming baguhin ang plano. Mas marami tayo mas maganda upang ni Isay walang mapahamak. Sangayon ako sa planong yan, Kaloy. Siya nga pala, nasan si Tatay Bining? Hindi raw muna siya makakababa dahil na rin sa layo ng parang. Pero may pinadala siyang isang kaibigan upang mapakinggan ang lahat ng pinag-uusapan natin. Kaya pala may napapansin akong malaking paro-paro sa may pintuan ninyo. Kanina pang nakadapo yan dyan. Yan bang inutusan ni Tatay Bining, paring Kaloy? Siya na nga paring Temyong. Maya-maya lang ay aalis na yan. Pabayaan lang muna natin siya dyan. Tapos na rin naman ang usapan natin. Nakisabat-sabat na ako ng mga oras na yun upang pabasbasan at pakargahan kay Mang Temyong ang aking sariling kampilan upang madagdagan ito ng kakaibang lakas na nanggagaling sa kanyang mga usal. Wika pa nga nito nang makita ang aking sandata. Ang ganda nito, Erning. Manang-mana ka talaga sa iyong tatay na wala nang ginawa kundi humulma ng mga sandata. Sige at ilapag mo dyan sa may lamesa. Ako nang bahalang magkarga ng usal at ng iba ko pang mga nalalaman patungkol dyan. Maya-maya pa nang matapos na nga yun, muli ko na itong ibinalik sa may kaluban hanggang sa mapansin niya ang pulang telang nakatago sa aking bulsa. Erning, may nararamdaman akong malakas na pwersa na ang gagaling dyan sa bulsa mo. Ano bang nagmamay-ari niyan? Inkanto? Hindi po Mang Temyong. Maniwala man po kayo sa akin o hindi. Isang malaking espiritu ng ibon ang nagpakita sa akin sa may dambana. Ano? Isang malaking ibon? Opo Mang Temyong. At ang pangalan niya ay Nator. Maaari mo bang ipakita sa akin ang ibinigay niya sa'yo? Eto po Mang Temyong. At nangalisin ko na nga yun sa pagkakabalot ng pulang tela. Nagulat siya nang makita ang kumikinang na balahibo ng ibon. Nagkatinginan pa nga sila ni Tay bago lubusang nagsalita ng, Paano mong napaamo yan, Erning? Yan ay ang ibong kumakain ng masasamang espiritu. Isang malakas na uri ng gabay na maaaring makipagtulungan sa'yo. Tugong wika ako naman sa kanya. Sa katunayan ho Mang Temyong, siya ang kusang nagpakita sa akin at wala rin akong hinihingi na kahit na anuman maliban sa kanyang pangalan. Napakatangkad niya at sa postura pa lamang niya ay para bang wala siyang kinakatakutan. Magaling, Erning. Nasa sayo na ang isang alas upang karagdagang makakatulong sa atin para sugpoy ng masasamang nilalang. Hanggang sa dumating ang araw na itinakda. 9:00 na ng gabi nang umalis kami sa tahanan. Panatag naman sinay dahil alam niyang kasama ko si Itay at Lolo. Kanya-kanya kami ng armas na dala. Gayon din ang mga nakatago naming espiritual na gamit. Ika-4 na parang ang aming pupuntahan kung saan doon umano nakita sa pangitain ni Lolo na magsisipaglabasan ng masasamang espiritu upang maging kasangga ng mga gabunan. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad, bitbit ng tig-iisang lampara upang magkaroon ng kanya-kanyang ilaw na gabay sa dilim ng daan na aming tinatahak. Maya-maya pa'y pumukaw ng pansin sa amin ng isang puno na napapaligiran ng nagliliwanag na alitap-tap. Doon ay bahagya kaming nagpahinga habang pinagmamasda ng liwanag nito na animoy nagkukorting tao sa kanilang paglipad. Sambit na wika pa ni Lolo nang mapansin niya ito. Isang diwatang naninirahan sa punong ito. Patawad kung nakagambala kami sa inyong pagpapahinga. Aalis na rin kami rito. Hanggang sa marinig namin ang mahinahong tinig na nagmumula sa hugis taong alitap-tap. Sambit na wika pa nga nito sa amin. Huwag kayong mag-alala. Hindi nyo kami nagambala. Ikinatutuwa namin ang pagdaanin nyo rito
dahil sa bibihira na ang may taong mapunta sa lugar na ito. Kaya natutuwa ako dahil may mga tulad nyo pa rin na nakakakita at nakakaunawa sa amin. Maitanong ko lang, Diwata, wala ba sa inyong masamang banta patungkol sa maglilipa ng masasamang espiritu at magpapagala-gala na manggagaling doon sa ituktok ng parang sa ikaapat na bundok na ito kasama ng mga aswang na gabunan? Marahil sila ang may kagagawa ng pagtawag sa mga iyon. Wala namang iba dahil sila lamang ang may masamang balak sa sangkatauhan. Meron, at yan ang ipinag-aalala namin. Batid kung hindi kayo pangkaraniwang tao, maaari rin bang makatulong ako sa inyo upang gapiin ang masasamang nilalang na yon? Maaari naman, Diwata, sa pamamagitan ng aking apong si Erneng. Ako Pulo? Oo, Apo. Dahil siya na mismo nagpresentang makipagtulungan sa atin. Idagdag mo sa iyong mga gabayang diwatang ito. Matapos nilang makapagpahinga, muli na silang nagpatuloy sa paglalakad kasama ang dagdag na gabay ni Erneng na diwata na nasa anyong nagliliwanag na litap-tap ang bumubuntot sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na nga sila roon. Subalit mas pinili muna nilang magmatsyag bago lubusang hanapin ang tahanan ng mga gabunan. At nang makumpirma nilang tahimik naman ang lugar, ipinagpatuloy nila ang paghahanap hanggang sa maninagan nila ang ibang mga tahanan doon na para bang pinaglumaanan ng panahon at ginagapangan ang bawat bubungan ng mga ligaw na damo. At sa ilang minutong nakalipas, may kumumpronta sa kanilang mga gabunan. 10 magkakasama iyon na sabay-sabay na umaangil. Sambit na wika pa ng isa sa kanilang pinakapinuno. May naligaw na mga tao sa ating lugar. Bibihirang mangyari ito. Kapag siniswerte nga naman tayo, pagkain ang lumalapit sa atin at hindi na natin kailangang magpakahirap pa para pumunta sa kapatagan. Pabulong na wika pa ng isa sa kasama nito habang nakahawak kami sa aming mga kampilan. Pinono, mukhang hindi sila pangkaraniwang tao. Tayo ang sinadya nila rito upang paslangin. Pati na rin ang ilang taon nating pinangalagaang dimensyon kung saan magsisipaglabasan ng masasamang espiritu. Manahimik ka. Tayo nga ang sinadya nila. Subalit papayag ka bang paslangin lamang nila at sirain ang matagal nating pinaplano rito? Isa kang gonggong. Siyempre makikipagsabayan tayo sa kanila ngayon. Isa kang gabunan. Wala sa isipan natin ang tumakas. Makikipagsabayan tayo sa kanila upang ipaglaban din ang buhay natin. At kung tayo naman ang magwagi, magkakaroon tayo ng kakaibang lakas dahil sa hindi sila pangkaraniwang tao. Sabat na wika ko na sa pinunong yun upang itanong kung nasasahan ang portal ng masasamang espiritu. Makikisabat-sabat na ako sa inyo. Sayang naman ang oras kung magkwekwentuhan lang kayo dyan. Malayo-layo ang nilakbay namin para makapunta rito. Nasasahan ang portal na pinagkakaingatan ninyo. Portal? Wala na kayong pakialam roon. Kami ang harapin ninyo at hindi ang portal na yon. Sige, kung yan ang nais ninyo. Walang ano-ano'y sinugod ko ang pinuno ng gabunan habang nakaalalay ang tatlo. Subalit ang inaakala kong madali ko silang magagapi. Hindi sila basta-bastang aswang tulad ng sinabi sa akin ni Lolo. May kakaiba silang angking lakas at kabal sa kanilang katawan. Sa maraming beses kong ang pakikipaglaban sa pinunong yun, napapansin ko ang iba sa kanyang mga kasamahan ay unti-unti nang nakakaltas nila Lolo. Subalit ako ay nananatili pa rin nakikipagtunggali sa pinakapinuno ng gabunan. Sambit na wika pa nga nito sa akin na patuloy na nangaasar dahil na rin sa kapal ng kanyang kabal. Nakakaawa ka naman, binata. Ako pa talaga ang napili mong kalabanin. Sa murang edad mong yan, wala ka pa sa kalingkingan ng aking karanasan sa pakikipagtunggali sa mga tulad ninyo na pilit kaming kinakalaban. Nais na makipagtulungan sa akin ni Nator, pati na rin ang diwata. Subalit pinigilan ko sila sa kadahilan ng laban ko iyon at ako mismong papaslang sa pinuno ng gabunan.
hanggang sa lumapit sa akin si Lolo Bining at may rektang iniabot sa akin na isang punyal. Eto ang gamitin mo sa kanya, Erning. Nanggaling pa ito sa ating mga ninuno. Bata pa ang kampilan mo na hindi pa hinubog ng panahon. Hindi siya basta-bastang tatabla ng kampilan ng tulad ng sayo na 5 aswang pa lamang ang napapaslang. Sige na at yan ang itarak mo sa kanya kapag nakahanap ka ng pagkakataon. At sa mga oras na yun, ang pinunong gabunan ng sumugod kay Erning hanggang sa makahanap siya ng pagkakataong may tarak ang punyal sa katawan ng gabunan. Nag-uumiyaw ito habang nagmamakaawa kay Erning. Pabulong na wika pa nga niya roon habang kinikitla nito ng buhay. Ito na ang tamang pagkakataon para mawala ka. Wala kang puwang sa mundong ito. Pasensya ka na, pinuno ng mga gabunan. At nang mapaslang na nga yun ni Erning, pati na rin ang ibang mga kasamahan nito, dagli nilang hinanap ang portal sa paligid. Nakita nila yon sa loob ng isang tahanan. Humingi siya ng tulong kay Nator, ang isang malaking ibon na kanyang gabay, upang higupin ang masasamang espiritong nanggagaling doon. Pagkatapos iyong may sagawa ni Nator, dagling isinarado ni Mang Temyong ang portal upang hindi na ito mapakinabangan ng masasamang espiritu. Maya-maya pa'y nagwika si Lolo Nang. Mabuti na lamang at nagkaisa tayo. Hindi basta-basta ang samahang ito. Kakaiba ang ipinakita nilang lakas. Marahil kung 2 lamang kayo ni Temyong, ay pagtutulong-tulungan kayo ng mga ito. Tama ang sinagawa naming pagsama sa inyo. Ngayon ay mananahimik na ang parang na ito, kung saan ang gagaling ang masasamang espiritu na pinangangalagaan ng mga gabunan. Salamat sa iyo, Apo. At ikaw ang nakapaslang sa pinuno ng mga gabunan. Isa kang tunay na mandirigma ng ating lahi dito sa lugar ng Morong Rizal. Okay mga kahiwaga, pamilya ng mga mandirigma itong si Erning at kahit na nga baguhan siya sa pagpaslang ng gabunan, pinilit niya pa rin yung paslangin para ipakita sa kanyang lolo at itay na hindi siya naiiba sa kanilang pamilya. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button natin dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.